Nagulat ang maraming NBA fans matapos lumabas ang balita na si Trae Young ay pumayag sa bagong 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $212 million para manatili sa Washington Wizards. Isa itong napakalaking commitment mula sa isang team na kasalukuyang nasa rebuilding phase at sinusubukang bumuo ng bagong direksyon para sa hinaharap. Ngayon ang malaking tanong ng marami, overpay ba talaga ito? Kapag tiningnan ang unang reaksyon ng maraming fans at analysts, may dahilan kung bakit may mga nagsasabing sobrang laki ng halagang ito. Una, hindi naging ideal ang nakaraang season ni Trae Young. Nahirapan siya sa injuries at limitado ang kanyang naging laro matapos ang paglipat niya sa Wizards. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung sapat ba ang sample para pagkatiwalaan siya ng halos mahigit $50 milyong kada taon. Isa pang dahilan ay defense. Kahit matagal nang kinikilala si Trae bilang isa sa pinakamagaling na offensive point guard sa NBA, matagal na ring usapan ang limitasyon niya sa depensa. At kapag ang isang player ay kumukuha ng max level money, natural na aasahan na magiging franchise-changing superstar siya sa magkabilang dulo ng court. Pero kung titingnan naman ang kabilang side, may argumento rin kung bakit maaaring hindi ito overpay. Si Trae Young ay 4 na beses nang naging all-star at isa sa pinakamahusay na playmakers ng liga. Sa kabuuan ng kanyang career, halos 25 puntos at halos 10 assists. Kada laro ang average niya isang level ng production na bihira makita sa NBA. At dito pumapasok ang pananaw ng Wizards. Para sa Washington, hindi lang ito kontrata para sa statistics. Isa itong mensahe na tapos na silang maging team na walang malinaw na direksyon. Gusto nilang magkaroon ng tunay na star na magiging sentro ng kanilang bagong proyekto. Kasama ang mga batang manlalaro at potensyal na top draft pick, naniniwala silang si Trae ang magiging engine ng kanilang offense sa mga susunod na taon. Para kay Trae Young mismo, malaking kahulugan nito. Una, pinili niyang manatili kaysa sumubok sa ibang contender. Ipinapakita nito na naniniwala siyang may pagkakataon siyang bumuo ng sarili niyang legacy sa Washington. Hindi ito simpleng desisyon para sa pera lang, ito ay pagkakataon para patunayan na kaya niyang maging leader ng isang franchise at hindi lang isang mahusay na scorer. Pero kasabay ng malaking kontrata ay mas malaking pressure. Kapag kumikita ka ng higit $200 million, hindi na sapat ang maglagay ng magandang numero. Kailangan manalo, kailangan umabot sa playoffs, at kailangan ipakita na ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang direksyon ng organisasyon. Sa panig naman ng Wizards, mataas ang risk pero mataas din ang posibleng reward. Kung bumalik ang dating Trae Young at maging healthy, pwedeng maging simula ito ng bagong era para sa franchise. Pero kung magpatuloy ang injuries at hindi mag-work ang chemistry ng roster, pwedeng maging isa ito sa pinakamahirap na kontratang dalhin sa mga susunod na taon. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung overpay ba ang $212 million. Ang tunay na tanong ay, kaya bang patunayan ni Trae Young na sulit ang bawat dolyar na inilagay ng Wizards sa kanya? At doon magsisimula ang pinaka-interesanting kabanata ng kanyang career. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ipinapadala ng Minnesota Timberwolves si Julius Randle sa Brooklyn Nets sa isang 3-team trade na magdadala naman kay Nick Claxton sa Chicago Bulls, ayon sa ulat ni ESPN insider na si Shams Charania. Ayon sa ulat, bumababa pa nga sa draft ang Timberwolves upang maisakatuparan ang trade at maalis si Randle sa kanilang payroll. Narito ang buong detalye ng trade ayon kay Charania. Ipinapadala ng Minnesota si Randle at ang number 28 pick sa NBA draft ngayong linggo sa Nets. Bilang kapalit, tanging ang number 33 pick ng Brooklyn sa second round lamang ang matatanggap ng Timberwolves. Samantala, matatanggap ng Bulls si Claxton at wala silang isusukong kapalit sa trade habang inaako nila ang natitirang 2 taon ng kanyang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $97 million. Ang trade na ito ay isang nakakagulat na pangyayari para sa Timberwolves na 2 off-season na ang nakalipas ay nakipaghiwalay kay Karl Anthony Towns bilang bahagi ng kasunduang nagdala kay Randle mula sa Brooklyn Nets. Mula noon, tumulong si Towns na pangunahan ang Knicks tungo sa kampyonato ng NBA ngayong taon. At tila handang-handa naman ang Timberwolves na bitawan si Randle hanggang sa punto na pumayag silang bumaba sa draft upang magawa ito.
May natitira pang 2 taon si Randle sa kanyang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $100 million na may kasamang player option para sa season ng 2027 to 28. Aakuin ng Nets si Randle at ang kanyang kontrata habang umaakyat din sila ng 5 pwesto sa draft. Para sa Timberwolves, nagbibigay ang hakbang na ito ng karagdagang salary cap space dahil inaasahan nilang gawing prioridad ang pagpapanatili sa nalalapit na free agent na si Ayo Dosunmu. Nakuha ng Timberwolves si Dosunmu mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng isang trade sa kalagitnaan ng season. Isang role player sa kabuuan ng kanyang karera, umangat si Dosunmu bilang pangunahing scorer ng Timberwolves sa playoffs at tumulong na pangunahan ang koponan sa kanilang first round na tagumpay laban sa Denver Nuggets. Nagtala si Dosunmu ng 43 points mula sa bench sa kanilang panalo sa Game 4 matapos magtamo ng injury sina Anthony Edwards at Donte DiVincenzo. Bago nito, naitala rin niya ang personal na pinakamataas niyang puntos sa playoff game na 25 sa panalo ng Minnesota sa Game 3. Samantala, isa na namang napakalaking yugto ang nagbukas sa NBA matapos ang nakakagulat na balita matapos ang mahigit isang dekada sa Milwaukee. Tuluyan nang na-trade si Giannis Antetokounmpo papuntang Miami Heat. Kasama rin sa trade ang paglipat ni Bobby Portis sa Miami habang nagsimula naman ang bagong direksyon ng Milwaukee Bucks. Ayon sa mga ulat, ang package na ipinadala ng Heat ay napakalaki. Nakuha ng Bucks sina Tyler Herro, Kel Elwer, Jaime Jaquez Jr., rookie na si Kasparas Jakusionis, 3 first round picks, isang pick swap at dagdag pang second round pick. Ipinakita nito na hindi basta ibinigay ng Milwaukee ang kanilang franchise superstar, humingi sila ng kombinasyon ng batang talento at future assets para makapagsimula ng panibagong era. Pero ang mas malaking tanong ng fans, bakit Miami? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang pagkakataong muling lumaban para sa kampyonato. Matapos ang mahirap na season ng Bucks at hindi pag-abot sa playoffs, lumakas ang paniniwala na kailangan na ni Giannis ng bagong kapaligiran para manatiling contender habang nasa prime pa siya. Sa Miami, malinaw ang kultura ng organisasyon. Kilala ang Heat sa disiplina, depensa at Heat culture na matagal nang pinatatakbo ng front office at coaching staff. Para sa isang player na tulad ni Giannis na kilala sa trabaho at pagiging competitive, natural na magandang tugma ang sistemang iyon. Isa pang dahilan ay ang sitwasyon ng roster. Hindi kailangang si Giannis ang gumawa ng lahat sa opensa. May sapat na sistema ang Miami para mabawasan ang pressure at mas mapalakas ang kanyang laro sa transition, depensa at pag-atake sa pintura. At kung magiging healthy ang roster, pwedeng bumalik agad ang Heat sa seryosong usapan ng title race. Sa panig naman ng Bucks, mahirap tanggapin ang pagkawala ng player na nagdala ng championship noong 2021 at naging mukha ng franchise sa loob ng maraming taon. Ngunit minsan sa NBA, kailangang pumili sa pagitan ng pagkapit sa nakaraan o pagbuo ng bagong kinabukasan. Ngayon para kay Giannis, iba na ang pressure. Hindi na sapat ang pagiging MVP o All-Star. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba niyang ibalik ang Miami sa tuktok ng NBA. At para sa Heat fans, isa ang mensahe ng trade na ito. Hindi sila naghahanap ng simpleng playoff appearance. Ang target nila ay championship. Anong masasabi nyo sa trade na ito mga kaibigan?